May sweldo ka naman, pero parang hindi ka pa rin makaahon. Kahit anong overtime mo, kahit gaano ka kasipag, parang kulang pa rin. Parang may humihila sa'yo pababa at minsan hindi mo na alam kung bakit. Baka hindi sahod ang problema, baka mindset na. Hi everyone! Welcome back to Pinoy Money in Canada. Ako si Nika. At today, hindi tayo mag-uusap ng numbers. Walang budgeting, walang investing tips. Kasi minsan, kahit anong galing mo sa numbers, kung hindi maayos ang mindset mo sa pera, babalik at babalik ka pa rin sa parehong situation. Real talk tayo. Maraming Pinoy dito sa Canada ang hindi makaalis sa cycle. Hindi dahil kulang ang sahod, kundi dahil ang hirap unahin ang sarili. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong mag-ipon, pero may kailangan sa bahay? Gusto mong mag-save, pero may nanghihingi. Gusto mong mag-invest, pero nakakaramdam ka ng guilt? Parang bawal kang umangat kung may maiiwan. Parang kailangan mong magbigay kahit ikaw mismo wala na. At doon nagsisimula ang problema. Hindi mo namamalayan, nauubos ka, hindi lang pera, kundi pati ikaw. Kasi every time napipili ka ng iba over your own future, unti-unti mong sinasabi sa sarili mo na hindi ka priority. At masakit yon, kasi ikaw ang pagod, ikaw ang nagtatrabaho, ikaw ang malayo sa pamilya. Pero bakit parang ikaw pa ang huling iniisip? Hindi kita sinasabihan na tumigil tumulong. Pero gusto kong maintindihan mo ito, hindi selfish ang magtira para sa sarili mo. Hindi selfish ang mag-ipon, hindi selfish ang magplano para sa future mo. Responsibility mo yun. Kasi kung ikaw ay maubos, anong maibibigay mo? At eto pa, yung deserve ko to mindset. After long shift, pagod, stress, at lungkot, gusto mo lang sumaya. Okay lang, deserve ko to. Pero ilang beses mo na sinabi yan at saan ka dinala? Temporary relief, tapos balik ulit sa stress. Kasi ang totoo, hindi lahat ng deserve mo, kailangan mong kunin agad. Minsan, ang tunay na reward ay hindi yung binibili mo, kundi yung hindi mo na kailangang mag-alala bukas. At eto pa yung isa, yung okay na to mindset. Yung basta nakakabayad ka ng bills, okay ka na. Pero isipin mo, ganito ka ba habang buhay? Trabaho, bayad, trabaho ulit. Walang growth, walang ipon, walang direction. Habang nandito ka sa Canada, may opportunity ka. Pero hindi sapat ang sipag. Kailangan mong baguhin kung paano ka mag-isip tungkol sa pera. Kasi ang totoo, hindi ka lang nandito para mabuhay. Nandito ka para umangat. At nagsisimula yon sa isang desisyon na this time, pipiliin mo ang sarili mo. Hindi ibig sabihin na iiwan mo ang pamilya mo. Ibig sabihin, hindi mo naiiwan ang sarili mo. So after mong panoorin to, umupo ka at mag-isip. Tanungin mo ang sarili mo, saan ka nauubos? Bakit ang hirap mong unahin ang sarili mo? At ano ang isang bagay na pwede mong baguhin starting today? Hindi mo kailangang baguhin lahat. Isang maliit na shift lang, pero dapat totoo. Kasi kung hindi ka magiging honest sa sarili mo, walang magbabago. Kung nakarelate ka sa video na ito, subscribe to Pinoy Money in Canada. Dito, hindi lang tayo mag-uusap ng pera. Pag-uusapan natin kung paano mo babaguhin ang buhay mo step by step. Hindi kailangan perfect. Pero this time, kailangan mong piliin ang sarili mo. Disclaimer. Ang content na ito ay for educational purposes only at hindi financial or tax advice.